Okay? So itong ating babasahin ngayong umaga, kung may pagkakataon kayo, pag-uwi nyo sa bahay, take time. Kasi mahaba-haba itong chapter, basahin nyo para mas makita nyo yung detalye, okay, nung takbo ng istorya rito. Pero sa ating pagbabasa, basahin lang muna natin from verse number 14 down to verse number 20. Then pag-aaralan natin, tatapusin natin to hanggang verse number 44. As a sort of background, para may idea tayo, ano yung mangyayari, ano yung patutunguhan, ano yung magiging takbo ng istorya natin, dito makikita natin na Acts chapter 27 is the last recorded voyage. Paglalakbay sa dagat ni Apostle Paul on his way to Rome, kasi nga haharap siya ng trial sa before Nero, dahil nga doon sa mga paratang sa kanya. At makakarating talaga siya doon. Mababasa natin yan sa kanyang mga sulat. Ito yung kahuli-hulihan. Kaya makikita natin dito, yung journey talagang makikita mo yung description. Natutuwa nga ako, marami tayong mga seafarers dito. Narito yung mga kapitan natin, narito yung mga chief engineers natin, narito si Kuya Hende, narito si Brother Jonathan, si Johannes, narito ba? Wala, no? Okay, marami tayong mga naging rito, seafarers. Dito makikita natin, ancient time itong pag-uusapan natin. Hindi katulad ng unang panahon ngayong panahon na napaka-sophisticated ng mga gamit, maski yung barkong ginagamit. Pero dito, kitang-kita natin yung detalye nung pinagdaan ng bagyo ni Apostle Pablo, kasi kasama siya dun sa ilang napakaraming mga prisoners patungo dun sa Roma. So yun ang magiging istorya nito. So basahin ko po, follow with your eyes. Sabi nga nun sa Acts chapter 27, beginning from verse 14, but not long after. So nakasakay na sila sa barko, hindi nagtagal. There arose against it a tempestuous wind. Biglang may dumating na isang napakalakas, talagang matinding hangin or matinding bagyo. By the way, yung salitang tempest, dyan galing yung salita nating storm, yung salitang bagyo. May pangalan siya, called Euroclydon. And when the ship was caught, so yung sinasakyan nilang barko na abutan ng bagyong yon, and could not bear up unto the wind, hindi makaya yung lakas ng hangin, hindi sila makasalungat. Ang ginawa nila, we let her drive, hinayaan nilang mapadpad yung sinasakyan nilang barko. And running under a certain island, so napadpad sila sa isang isla, which is called Clauda. We had much work to come by the boat, kasi naapektuhan yung barko. Tandaan natin, mga kahoy pa lang yan. So ang daming gagawin sa barkong yon, which when they had taken up, nung naitaas nila yung barko, they used help. So gumamit sila ng mga tulong, undergirding the ship. So pinatatag nila, tinalian nila, ni-repair nila yung barko, and fearing, pero dahil sa takot, lest they should fall into the quicksand, straight sail, tinaas nila yung layag, and so were driven, at nagpaanod pa rin sila. At eto nga, sabi nga sa verse number 18, and we, being exceedingly tossed with a tempest, talagang iniitsa-isa sila nung napakalakas na bagyong yon. The next day, they lightened the ship. So inumpisa na nilang pag-aangin, tinapon na nila yung pwedeng itapon dun sa dagat. Pero hindi pa rin tumigil yung bagyo. Pagdating sa verse 19, and the third day, we cast out with our own hands the tacklings of the ship. So inumpisa nilang itapon yung ilang mga kagamitan dun sa barkong yon. And verse number 20, and when neither sun nor stars in many days appeared. Can you imagine, napakaraming araw, hindi man lang sumilay ang araw, hindi man lang nagpakita ang bituin. E nung unang panahon sa kanilang paglalakbayan, yung ginagamit nila, yung araw, yung mga bituin. Wala pa silang compass nung panahon na yon. Sabing ganon, and no small tempest lay on us. Hindi maliit na bagyo yung nasa ibabaw nila. Ibig sabihin, napakalaking bagyo yung nandun sa pagkakataong yon. Kaya ang nangyari, all hope, lahat ng pag-asa, that we should be saved, na kami ay maliligtas, was then taken away, ay nawala. So yan ang bibigyan natin ng emphasis. Sabing ganon, and all hope that we should be saved was then taken away. So lahat ng pag-asa na maliligtas sila, parang nawala yan. Sabi sa ibang version ng Bible, the terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars, until at last, all hope was gone. Sa isang version naman, sabi nga nun, when neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Sa isang version, for a number of days, we could not see the sun or stars. The storm wouldn't let up. It was so severe that we finally began to lose any hope of coming out of it alive. So makikita natin kung gaano sila ka-desperate. So ang title ng message natin ngayong umaga, Hope in a Hopeless Situation. Hope in a hopeless situation. Pag-asa sa isang sitwasyon na para bang wala ng pag-asa.
Let's bow our head, let's close our eyes, let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa pagkakataon sa umagang ito na nakapagbasa ng iyong salita. Sa pagkakataong ito, patuloy na ihanda aming mga puso at kaisipan as we study your word sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. May you contain the hearts of the people, maski ako po na yung lingkod, as I stand to preach your word. Mula umpisa hanggang katapusan, you sustain us. Paalalahanan ako sa mensaheng aking napag-aralan, simple pero makapangyarihan kumilos ang Banal na Espiritu. Ihanda ang puso ng lahat ng narito at makakapakinig, nakikinig sa online. Abutin kami ayon sa aming pangangailangang spiritual. Teach us to love your word. Speak to us in a very special way. Lahat po aking iniiling sa pangalan na po namin tagapagligtas ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Okay, muli magandang umaga po sa bawat isa. Okay, magandang umaga. Nag-umpisa pa lang tayo, tulog na kayo. Grabe, no? So, ang title ng message natin, Hope in a Hopeless Situation. So, pag-asa sa isang sitwasyon na para bang walang kapag-asa. Sabi nga, ang pag-aaralan natin ngayong umaga, ang Acts chapter 27 is the storm story of the New Testament. Kasi ang Old Testament, meron din yung istorya ng bagyo, yung panahon ni Jonah. Tama po ba? In fact, makikita natin ito, itong Acts chapter 27, it is one of the most famous stories in ancient history of seagoing and shipwreck. So isa ito sa pinaka-famous na istorya pagdating sa paglalayag at yung pagka-disgrasya ng sasakyang pangdagat. In fact, this is the most descriptive. Sabi ko nga, basahin nyo ito pag-uwi. Napaka-detalye. Dinitalye ni Pablo talagang yung pinagdaanan nila. This is the most descriptive of the ancient sea travel in all of ancient literature. Nabasa natin yung bagyong sinuong nila, ang pangalan Euroclydon, which means violent agitation. So isa talagang matinding pagbayo ng bagyo. Yung salitang Euroclydon galing sa dalawang salita. Isang Griego saka isang Latin. From the word euros, ang ibig sabihin is wind. Yung word naman akilo, ang ibig sabihin, or Latin word na akilo, ang ibig sabihin north wind. Kaya nga mababasa nyo pag nagbasa kayo ng ibang translation ang nakalagay, northeasterly wind. Then yung salitang kludon, ang ibig sabihin wave, alon, o yung tinatawag nating surge. Kaya nga di ba familiar tayo dun sa tinatawag nating storm surge. Di ba yung daluyong? Yan yung dumali dun sa lugar ng Tacloban. Naalala niyo yun na maraming namatay, maraming nalunod, maraming mga ari-arian ang nasira. Sabi sa record, it was so fierce, talagang napakatindi nito, that it was of a hurricane or typhoon category. So bagyo talaga ito, hurricane talaga ang kaparehas nito. In fact, sabi nga sa record, ito yung isa sa pinakatatakutan ng mga mandaragat pag dumadaan sila sa Mediterranean Sea. Okay? Bakit? Kasi may kakayanan ito to send ships to an ocean graveyard. Pwede nitong talagang palubugin ang isang barko in an open graveyard off to the coast of North Africa. And in fact, according sa mga nakita ng mga archaeologists, they discovered the remains of many sunken ships. Nakadiscover sila na napakaraming nalunod ng mga barko dun sa lugar na yon. So makikita natin matindi itong pinagdaanan nila. Pero i-apply natin ngayon yan personally sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, I hope and I pray na makapag-minister sa atin, hindi ko alam mga sitwasyon ng buhay natin, or siguro maging maganda ngayon ang takbo ng buhay natin. Pero nonetheless, sabi nga, ang buhay natin para yan, minsan dumarating din talaga yung bagyo. Di ba? Hindi natin expected yan. Pero sana makatulong itong mga lesson na ito ngayon, kung may pinagdadaanan ka, or someday magagamit natin, maibabalik sa kaisipan natin ito, paano natin susuungin itong mga bagay-bagay na ito. Sabi nga, all of us, sabi nga, as we sail, habang tayo is naglalakbay sa dagat ng buhay na ito, dadaan at dadaan tayo talaga sa bagyo. Sabi nga, lahat tayo, kung pagtetestimony tayo, meron tayong mga patotoo na istorya ng buhay natin na dumaan talaga tayo sa bagyo. Sabi nga, every one of us will face storms in our lives. Iba't iba yan. Di ba pwedeng yung bagyo na pinagdadaanan natin has something to do with our relationship. Di ba may kinalaman sa ating pamilya, may kinalaman sa ating asawa, may kinalaman sa ating mga anak, may kinalaman sa ating loved ones. Di ba nakaka-experience tayo ng broken relationship? Nakaka-experience tayo ng loss of a loved one? Or siguro pwedeng yung bagyo na dumadaan sa atin, pwedeng financial. Di ba? Gipit tayo, nasa pangangailangan tayo, naapektuhan ang trabaho natin, naapektuhan yung finances natin. Or pwede rin ang bagyong pinagdadaanan natin physical. May kinalaman sa ating kalusugan. Di ba may mga kapatiran tayo, or baka ikaw sa ngayon, meron kang dinadala na karamdaman, meron kang sakit na iniinda. Okay? Or kaya pwede rin spiritual sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya makikita natin, napaka-importante.
Sabi nga, all humanity, hindi lang tayong mananampalataya. Maski kapitbahay natin, maski kaopisina mo, maski kaklase mo, lahat ng tao may problema yan. Lalo na tayong Kristiyano, we are not exempted. Pero ang gustong ituro ng Bible sa atin, mag-ingat talaga tayo. Kasi pag ang isang tao dumaan sa isang napakatinding bagyo, nandun yung tinatawag nating temptation to lose hope. Yung mawawalan tayo ng pag-asa, yung we are tempted to give up. Kaya hindi nyo napapansin, yung pag-asa dapat hindi mawala sa tao yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung may tao man na merong pag-asa, lagi tayong mga Kristiyano. Napakapalad natin at yun din yung ikinakalat natin sa ibang tao. Sabi nga, ang pag-asa is a very crucial, one of the most crucial things sa buhay ng isang tao. Sabi nga, kung meron ka niyan, buhay ka. Pero kung mawala sa iyo yung tinatawag na pag-asa, you will literally die. Kaya napaka-importante, lagi natin pagningasin, lagi natin panghawakan yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Kaya naalala nyo, lumabas ito lagi itong ginagamit na illustration. At siguro nabasa nyo rin ito, yung bang sa isang pag-aaral, although 1950s pa nila ito ginawa, gumawa lang sila ng isang eksperimento sa Johns Hopkins University sa Amerika. Ang ginawa nila, naglagay sila ng isang grupo ng mga daga, as in daga. Usually sa mga laboratory naman, daga talaga ang ine-experiment yan bago sa tao. So naglagay sila ng grupo ng mga daga sa isang lalagyan, tapos binuhusan nila ng tubig. Ang binuhos nilang tubig, yung sapat lang para hindi makatakas yung mga daga. So nilagay nila yung mga daga, obserbahan nila, gaano katagal makakasurvive or mamamatay yung mga daga na yun. So paglagay nila ng mga daga, talagang nag-scamper yung mga daga, nag-struggle, may tumalon, merong lumangoy, may pumatong, lahat ginagawa nila para mabuhay sila. Pero hindi nga sila makatakas kasi sapat lang yung tubig na hindi talaga sila makakatalon or makakatakas. At sa pag-aaral lumabas, ganito lang sa pag-struggle nila, tumagal lang yung mga daga na yun, 16 minutes. 16 na minuto, pagkatapos ng struggle na gustong mabuhay, lahat ng mga daga na yun, nanulod, namatay. So inabot lang ng 16 na minuto ang pinag-uusapan natin. So inulit-ulit nila yung experiment na yun. Naglagay ulit sila ng another group of rats in the very same condition, pero ito naman ang ginawa nila. Pag malapit na yung pinaka 16 minutes, kasi nakita nila yun yung survival hanggang doon. Sa 16 minutes, pag lumagpas doon mamamatay, bago umabot sa ika-16 na minuto, kinuha agad nila yung mga daga. Then pinatuyo nila, pinakain nila. Pagkatapos nun, binalik ulit nila dun sa lalagyan. At ito ang kinagulat nila. Nag-survive yung mga daga, nag-last sila not only 16 minutes, not only 16 hours, kundi 3 full days. 3 araw bago namatay yung mga daga na yun. Bakit? Because they were infused with hope. Parang nabigyan daga yan pero para bang dun sa kanilang sisip, nagkaroon sila ng sense, baka pwede kaming muling i-rescue, patuyuin kami at pakainin kami. Naintindihan niyo ibig sabihin? Sabi nga, kung yan isotoo sa mga daga na yan, lalo na sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, maski katiting na pag-asa, it was very powerful. Diba? To keep us going para magpatuloy tayo. Sabi ko nga, pag nawala ang pag-asa sa atin, that is very detrimental sa buhay ng bawat isa sa atin. So ngayong umaga, titingin tayo ng mga principles, spiritual as well as practical. Hindi lang spiritual, minsan may mga practical wisdom na talagang given na ibinibigay ng Diyos, paano natin susuungin yung buhay na ito. So titingin tayo sa ating pagbabasa, baka may masili pa kayo. Yun ang challenge ko every time na makikinig ng preaching Minsan may puntos yung mga nagsasalita, pero minsan nakakakita ka ng mga additional principles. So try to ask wisdom from God. Pero ngayon titingin lang tayo, siguro mga 4 yung titignan natin. Mga principles na pwede nating magamit sa pagharap natin dun sa mga hamon, dun sa mga bagyo na dumadating sa buhay natin. Number 1, titingnan natin sa verse number 21 to 26. So dumaan sila sa napakatinding bagyo. Okay, ilagay mo na lang dyan sa outline natin. Isa sa pwede makapagbigay sa atin ng pag-asa in a hopeless situation, number 1 is a word of encouragement from other people. A word of encouragement from other people. Bigyan natin ng emphasis yan dahil napakahalaga niyan. Lalo na sa ating Kristiyano. Huwag mong ipagkait, huwag mong pigilan. Lalo na kung may alam ka na kapatiran natin na may pinagdadaanan, pag-pray mo na yung bibitawan nating salita makapagbigay ng encouragement sa taong yan. Kasi experience natin yan sa buhay natin. May gagamitin at gagamitin ng Panginoon.
At this point, ang ginamit ng Panginoon was si Apostle Paul. Tingnan nyo sa verse number 21. Makita natin, ang tindi ng bagyo pagdating sa 21, sabi ng Bible, but after long abstinence, so matagal na nahimik si Apostle Pablo, Paul stood forth in the midst of them. Mamaya sisilipin natin kung gaano karami itong mga taong ito. Sige, sabihin ko na nga, 276 lahat sila rito. Kasama na yung crew ng barko, kasama na yung centurion, kasama na yung mga sundalo na umaalalay sa mga bilanggo, and of course, yung mga prisoners. Sabi nga nun, Paul stood forth in the midst of them and said, sabi niya, sirs, mga Ginoo, you should have hearkened unto me. Kasi kung babasahin mo sa umpisa, nagpaalala na si Pablo sa kanila, and that have loosed from Crete, sana hindi tayo umalis sa Crete, and to have gained this harm and loss, kaya napala natin itong kasakunaan na ito. Pero nandun yung word of encouragement niya sa verse 21. Sabi niya sa verse number 22, tuloy mo lang, and now, take note of that word, I exhort you to be of good cheer. Pwede nating sabihin, I encourage you to be of good cheer. Hindi lang niya ibig sabihin, I encourage you maging masaya kayo. Kundi ang ibig sabihin talaga niyan, I encourage you to be courageous. Sa Tagalog nga, I exhort you, I encourage you to be strong. Magpakalakas kayo. Bakit? For there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. Sabi niya, walang mamamatay isa man sa inyo, maliban dun sa sinasakyan nating barko. Bakit nasabi ni Paul yan, verse 23? For there stood by me this night, mamaya pag-aaralan natin yan, nung kinagabihan may tumayo sa akin na isang anghel ng Diyos, whose am I? Meaning ako is sa Diyos, and whom I serve, siya ay aking pinaglilingkuran. 24. Saying, so may mensahe, fear not, Paul, huwag kang matakot, Pablo. Thou must be brought before Caesar. Pag-aaralan natin mamaya yan. Hindi ka mamamatay. Kailangan mong madala sa Roma makaharap kay Caesar. And lo, God had given them all them that sail with thee. Hindi lang ikaw, lahat ng kasama mo maliligtas yan. Verse number 25. Wherefore, sirs, be of good cheer. Inulit na naman niya, magpakatatag kayo, lakasan niyo ang loob niyo. For I believe God, nananampalataya ako sa Diyos, that it shall be magaganap, even sa makatuwid as it was told me, yung sinabi sa akin. Then verse number 26, sabi niya, howbeit, subalit, we must be cast upon a certain island. Kailangan mapadpad tayo sa isang isla. Which is yun nga ang mangyayari. Titignan natin yan. So makikita natin, isa sa makapagbibigay sa atin ng pag-asa in a hopeless situation is a word of encouragement from other people. Importante yan. Lalo na tayong mga Kristiyano, hinihimok tayo ng Bible yan. Lalo na sa ating mga kapatiran. Tandaan natin, a word of encouragement goes a long way. Huwag nating mamaliitin yan. Yung bawat salita na bibigkasin natin, na sasabihin natin sa isang taong may pinagdadaanan, malaki, marami ang pwedeng magawa niyan. Di ba sa buhay natin sometimes, what we need is somebody. Di ba minsan ang kailangan lang natin isang tao na magsasalita sa atin. Di ba ng isang bagay na magbibigay ng encouragement sa atin. Sabi nga isang tao who can say the right word, yung talagang tama, angkop na salita in the right time. Nung salita na dapat nating mapakinggan dun sa panahon na may pinagdadaanan tayo at gagamitin ng Diyos yan para ma-encourage tayo. Kaya tandaan natin, sabi nga, ang taong may pinagdadaanan, maging maingat tayo dun sa mga binibitawan nating mga pananalita. Maski ako na isang pastor, sabi nga, pag alam kong merong Kristiyano, meron akong gustong bisitahan, meron akong gustong i-comfort, talagang pinagpe-pray ko yan. Oo. Kasi yung sasabihin mo dun sa isang tao, it's either it will make him or break him. Diba? Pwedeng makipagbigay ng encouragement sa kanya or mas lalong maging pabigat. Kaya minsan, the less talk, mas maganda eh. Diba no? Ibang talagang galing sa puso mo, ipakita mo yung concern mo dun sa taong yon. Yan naman ang sabi ng Bible eh. Tignan natin sa Proverbs chapter 25, verse number 11, then verse number 13. Ito yung babantayan natin. Pero ang gusto kong bigay na emphasis, napaka-importante, yung word of encouragement na bibitawan natin sa isang tao. Sabi nga sa Proverbs chapter 25, verse 11. Ayan o, bantayan natin ito. Sabi niya, a word fitly spoken. Alam niyo yung salitang fitly spoken? Yung salita na sinalita na nauukol. Di ba? Kasi merong mga salita na angkop, nararapat, napapanahon. Di ba? Maski sabihin natin na tama yung motibo mo. Kung sabihin natin, gaano ka-wise yung sasabihin mo, minsan hindi angkop dun sa isang tao eh. Diba? No? Kaya kailangan talaga ng wisdom. Hindi ganun kadali.
Pero sabi nga, you pray na gamitin ka ng Panginoon. Di ba na yung mabibitawan nating salita, na makabibigay talaga ng boost, ng encouragement dun sa taong makikinig. Ganito niya dinescribe yan. A word fitly spoken is like apples of gold. Can you imagine, ang ganda ng picture? In pictures of silver. Yun daw salita na sinalita na nauukol, gaya ng mga mansanas na ginto sa bilaong pilak. Yun ang concept niyan eh. O pwede natin gamitin yung frame na lang, di ba? Yung golden apple, tapos ang frame na ginamit mo, silver. Pero ang pinaka-concept talaga niyan, kasi sa kanilang panahon, pag hinahain yung apple, di ba alam natin yung mansanas na golden apple? Inilalagay talaga yan sa silver platter. Di ba para maganda? Then tignan nyo sa verse number 13. Ayan o, ganito dapat ang dating ng pananalita natin dun sa taong nangangailangan ng tamang pananalita. Sabing ganun, as the cold of snow, gaya daw ng lamig ng niebe o yelo. Saan? In the time of harvest. Sa panahon ng tag-ani. Ano yung tag-ani na yan? Panahon ng tag-araw. Di ba yung pag mainit? Di ba napakasarap humigop ng napakalamig na tubig? Di ba dapat ganun daw ang dating natin as a cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger. So gayon din daw yung matapat na mensahero, tagapagsalita, to them that send him. Bakit? Anong magiging dating niyan? For he refresheth the soul of his master. Kasi pinapaginhawa niya yung kaluluwa ng isang tao. Naunawaan niyo yun? And we need that. Diba? Minsan hindi tayo nagigising, hindi tayo natatauhan, hindi tayo nakaka-realize. Minsan, lalo na yun sa mga mabibigat na mga pananalita. Pero minsan, isang simpleng salita lang, parang nagigising tayo. Para bang nabubuhayan tayo ng loob, parang nabibigyan tayo ng kalakasan. Have you experienced that? Diba? Somebody na dumating sa buhay mo, then say something sa iyo, yung salitang kailangan mo. Diba? No? Pero nakapagbigay ng kalakasan sa iyong buhay. So makikita natin, isa sa pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa, a word of encouragement from other people. Sino-sino yung mga taong yan? Pwedeng mahal natin sa buhay yan. Di ba, binibigyan ng Diyos ng wisdom. Pwedeng magulang natin. Di ba, pwedeng kapatid natin. Pwedeng asawa natin. Pwedeng mga anak natin. Or pwedeng isang kaibigan. Pwedeng kapwa mananampalataya. At ito pa, even a complete strangers. Pwedeng gamitin ng Panginoon na makapagbitaw ng salita na during that time, yun ang kailangan mong marinig para lang ma-encourage ka. Ako, I experienced that. So, naalala ko, sabi ko nga, nung maliliit pa itong mga anak kong ito, na nagkaroon ako ng experience na parehas nagkasakit sabay. Si Shaima was hospitalized. Dinala ko siya sa hospital, na-confine siya doon. Then si ate naman sa bahay nagkasakit din. Puro maliliit pa, parang hindi pa nag-aaral si Shaima, si Shakira elementary pa lang. Sabay, as in sabay talaga. First time ko na-experience yun, tuloy talaga ako. Oo. So hindi ko alam kung sino yung aanuin ko dun sa dalawa. So inati ko na lang yung oras ko. Doon sa hospital, magdamag ako, binantayan ko si Shaima. Kinaumagahan, talagang na-feel ko yung pagod. Hindi lang kasi physically, doon sa isip. Oo. Dala-dala sa isip ko. Dala ko lahat ng marurumi galing sa hospital. Isa-isang bag. Then, nag-iisip ako ng ipapakain naman kay Shakira doon sa bahay. So, dumaan ako doon sa tindahan, may suki ako doon eh. Nang nagbabantay doon, isang matandang babae, si Lola. Pero ngayon, wala na siya. So, parang hindi ko alam ang pangalan niya, hindi alam pangalan ko. Pero dahil lagi akong bumibili, para bang nagkaroon kami ng, nagkakilala, pero hindi alam ang pangalan. So, bumili ko sa tindahan. Pagdating ko sa tindahan, nadala-dala ko yung mga marurumi galing sa ospital. Siguro nakita niya yung itsura ko. Ang banat niya agad sa akin, ano nangyari sa'yo? Sabi, ba't ganyan ang itsura mo? Parang bigat na bigat ka. Spontaneous para bang lumabas ng sa bibig ko, sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Sabi ko kasi yung anak ko nandun sa ospital, tapos yung isang anak ko nandun sa bahay. Parang pagod na pagod ako, parang ditong-dito ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Simpleng salita yung binitawan ni Lola sa akin. Sabi nga, ganyan talaga ang buhay. Bago mo mapalaki ang mga anak mo, pagdadaanan mo yan. Yun lang ang sinabi niya. Came from a wise woman, older woman na alam ko dumaan siya sa ganun. Pero nakapagbigay ng busa sa akin, parang natauhan ako. Sabi ko nga sa sarili ko, nag-uumpisa pa lang ako. Pero ito, dumaan na sa ganun. Matatanda na yung mga anak niya, malalaki na pinagdaanan niya yun. Hindi niya napansin. So may mga anak, kita yun nasasabi ko nga lagi rin yun pag nagkasakit si Zach. Totoo yan, bago mo mapalaki yung anak mo, dadaanan mo talaga yan. Kasi totoo naman
Pero can you imagine complete strangers? Although kakilala ko siya, hindi ko alam ang pangalan, pero ginamit ng Panginoon. So makikita natin, isa sa pwede magbigay sa atin ng pag-asa, yung a word of encouragement from other people. Ngayon, meron akong pinsan na nasa Australia. Anak siya ng kapatid ng father ko, nag-iisang babae na kapatid ng father ko. Patay na rin yung kapatid niyang babae. So tatlo lang sila magkakapatid, puro babae. Yung kanilang pangalawang kapatid, kamamatay lang last year, colon cancer. Pasalamat lang ako, na-convert sila sa Saudi Arabia. So, kampante yung puso ko, may katiyakan ng kaligtasan. Pero bago mamatay, siya yung nagbilin. Ako yung papacilitate sa funeral service niya. Which is talagang ginawa namin ni Pastor Hernan. Then nagulat ako, ito lang ng May, yung panganay na kapatid na nasa Australia naman. Kaya pala nagme-message sa akin, hindi ko agad nasagot. Gusto pala akong makausap. So nung tinext ko, doon ko nalaman, meron naman siyang lung cancer. Yung bunso na lang ang nandito sa Pasig. Okay? So hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero I just say to her, sa pamamagitan ng messenger, we are praying for you and for your family. Kita-kita pa tayo. Yun lang nabitawan kong salita. So sabi niya ganun, mag-undergo daw siya ng chemotherapy. Then last, anong araw yung Tuesday, kinumusta ko. Sabi ko, kumusta ka na? Sabi ko, inulit ko, I always pray for you and for your family. Then, nagaya ako ng heart. Yun lang ang binitawan ko. Sumagot siya. Sabi niya sa akin, okay pa naman ako. Sabi niya. Katatapos lang ng second chemo ko. Mahirap kasi dun sa mga side effect. Pero sabi niya, knowing na nandyan kayo, na nananalangin para sa akin, sa aking pamilya, malaking tulong talaga. Sabi niya, thank you very much. Hindi ko alam. Sabi nga, ang hirap bisan magbitaw ng salita. Pero yun lang ang nasabi ko. Pero kasama niya yung prayer, sabi ko, Lord, sabi nga doon sa mga pinakasimpleng salita, sana makapagbigay ng encouragement sa kanya. Kaya nga tinayuan ko, sabi ko, weekly, siguro, hindi ako magbibitaw ng mga sila, kundi kumusta lang. Good morning, yung mga ganun lang. Take care. Ang prayer ko, sana makapag-minister sa kanya. Ano naman yung ibig sabihin? So, napaka-importante niyan. Sabi nga, isa sa pwede magbigay sa atin ng hope is a word of encouragement from other people. Siguro sasabihin mo, Pastor, wala naman akong gift of encouragement. Meron ako gift of discouragement. Wala yan sa Bible. Sa Romans chapter 12, verse number 8, isa yan sa mga gift, yung gift of exhortation. Pero makikita natin sa Bible, even though wala tayong gift of encouragement, lahat tayo, lalo na as a church, we are all exhorted to encourage one another. Nasa Bible yan. Tingin tayo ng mga verses. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Tingnan nyo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Sabi ng Bible, laging nasa baba, yan o. Sabi ng Bible, wherefore, look, comfort yourselves together. Church, ang kinakausap niya dyan, ha? Kaya nga, aliwin nyo ang inyong mga sarili ng sama-sama and edify one another. Patatagin ang isa't isa, even as also ye do, gaya ng ginagawa niyo. Hebrews chapter 3, verse 13. Tingnan nyo. Hebrews chapter 3, verse 13. Ayan o, but exhort one another daily. Encourage one another daily. Palakasin natin ang loob ng isa't isa araw-araw. While it is called today, para habang matatawag pa natin ngayon, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Baka dumating yung pagkakataon na patigasin na ang puso natin ng mga kasalanan. Kaya nga meron tayong Hebrews 10:25. Pakita mo yung Hebrews 10:25. Kasama yan, bakit tayo nagtitipon-tipon? Sabi nga sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. So wag daw natin kalilimutan yung ating sama-samang pagtitipon. As the manner of some is gaya ng ginagawa ng ilan. Anong gagawin natin? But exhorting one another, encouraging one another. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. And so much the more, lalo na asisi, nakikita natin, the day approaching, ang araw ay malapit na. So makikita natin, thank God, that in the seasons of our discouragement, nagpapadala siya ng mga tao to give a word of encouragement sa bawat isa sa atin. And I hope sana tayo maging daluyan ng encouragement sa ibang mga tao. Number 1, isa sa pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa, a word of encouragement from others. Punta tayo sa pangalawa. Verse 23 down to verse number 25. I-outline ninyo. Pangalawa, encouragement from the Word of God. Encouragement from the Word of God. Napaka-importante nito. Encouragement from the Word of God. Kumbaga sa minsan may pagkukulang ang mga salitang bibitawan natin,
Pero napaka makapangyarihan ang salita ng Diyos para magbigay ng encouragement sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante na magbabasa talaga tayo ng Bible. Napaka-importante na makikinig tayo. Napaka-importante yung mga salita ng Diyos. Tignan natin sa verse 23 to 25. Ito yung nangyari dyan. Encouragement from the Word of God. Sabi sa verse 23, sabi ni Paul, "For there stood by me this night the angel of God." Para maliwanag, hindi pa kasi kumpleto ang Bible noon. Ang New Testament still in the making. So wala pa silang Bible, meron lang sila Old Testament. Kasi yun on the making pang salita ng Diyos. Pero alam natin na pag-aralan natin sa Sunday School, ang Diyos nagpapadala ng mensahe, isa sa ginagamit niya mga anghel. So yan ang ginamit kay Paul. Sabi nga nun, "For there stood by me this night the angel of God," sabi niya, "whom I am and whom I serve." Anong sinabi? Verse 24. Sabi sa 24, saying, so may mensahe, "Fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar. And lo, God had given thee all them that sail with thee." Kaya sabi niya sa 25, dahil sa sinabing yun, "Wherefore, sirs, be of good cheer." Lakasan niyo ang loob niyo. "For I believe God," bakit? "That it shall be magaganap, even as it was told me." Tandaan natin, isa sa pwedeng magbigay sa atin ng encouragement, hindi lang encouragement from other people, encouragement from the Word of God. Dito makikita natin ang mensahe pinadala ng Diyos kay Paul sa pamamagitan ng anghel. Tingin Kristiyano. Pero sa panahon ngayon, God speaks to us sa pamamagitan ng Bible, ng kanyang salita. At tandaan natin, the Bible can speak a word of encouragement to us every day kung bubuksan natin ang Bible natin at babasahin natin. Napaka-importante niyan. Sabi nga, there's a great encouragement in the Word of God. So, napaka-importante na hayaan natin na mangusap sa atin ang salita ng Diyos. Tingnan natin sa book of Romans chapter 15, verse number 4. Tingnan nyo Kaya nga hindi aksidente yung lahat ng mga isinulat sa salita ng Diyos. Sabi sa Romans 15, verse 4, tingnan nyo. Sabi ng Bible in Romans 15, verse 4, "For whatsoever things were written aforetime." Yun daw mga bagay-bagay na isulat nung una, were written for our learning. So isinulat yan para sa ating ikatututo. Para ano? That para tayo, through patience sa pamamagitan ng katyagaan, and comfort of the Scriptures, take note of that word, sa kaaliwan ng mga kasulatan, might have hope, magkaroon tayo ng pag-asa. So napaka-importante. Sabi nga, let the Scriptures speak to you, listen to the Word of God. Kristiyano, dyan papasok ngayon yung discipline of daily Bible reading. Kristiyano, hindi ko kayo pinipigilan na gamitin yung mga gadgets natin. Diba, na mag-Facebook ka, mag-YouTube ka, mag-Netflix ka, bahagi na ng buhay natin yan. Pero tandaan natin, karamihan dyan, ang kinekater lang yan, yung mga senses natin, yung flesh natin, yung kaisipan natin, yung laman natin. Huwag nating pabayaan na walang pumapasok, wala tayong napapakinggan, wala tayong nakakain na salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yan ang magpapatatag sa atin, yan ang susuporta sa atin sa panahon na may pinagdadaanan tayo at kailangan natin yung tatag para harapin itong mga bagay-bagay na ito. Kaya nga kung halimbawang hindi ka makapagbasa ng Bible, wala kang ability, hindi mo na kayang magbasa, you can listen to preaching. Bahagi mo na sana sa buhay mo yan. Sabi ko nga, minsan sinasabi natin, ito na yung time natin, nung umpisa na ginagamit natin ang social media, parang maraming apprehensive pa dyan. Pero ito na kasi ang klaseng mundo na meron tayo. Lagi kong sinasabi dati nun, bago ka makapakinig ng message, kailangan pumunta ka muna sa simbahan. Diba? Pero ngayon, anytime pwede kang pumindot. Diba? Anytime pwede kang maghanap. Ang daming mga nangangaral, ingat lang tayo. Kaya ang encourage ko sa inyo, yung mga kasama lang muna natin ang pakinggan natin. Di ba yung kaparehas nating pananampalataya? So bigyan mo ng pagkakataon, kung ikaw gumugugol ng oras na 3 oras, kakapanood sa Netflix, hindi kita pinagbabawalan. Di ba 30 minutes, 45 minutes, makapakinig ka ng preaching, ang laking nourishment niyan sa'yo. Pagpapatibay yan ng sarili mo, inahanda ka someday, pag humarap ka sa isang napakalaking hamon, at least may foundation ka, may lakas ka na paghuhugutan. Ako ay encourage you, read the book of Psalm. Sabi nga, ang book of Proverbs, yan yung panahon ni Solomon, na kung saan maayos ang takbo, di ba, ng pamamahala niya, kaya wisdom ang makikita mo dyan.
Pero ang Book of Psalm, yan yung panahon ni David na ang dami niyang problemang pinagdadaanan. Kaya mababasa mo sa Book of Psalm, buhos ang puso ni David. Pero saan siya humuhugot ng lakas? Sa Panginoon, yun ang pinangahawakan niya. Tingin tayo ng ilan na, Psalm chapter 40 verse 1 to 3. Pakita ko lang sa inyo, yung mga sentimiento at saan humuhugot si David. Psalm chapter 40 verses 1 to 3. Gusto ko lang ipakita na yung salita ng Diyos na mapapakinggan, mababasa natin, makapag-minister sa atin yan. Sabi ni David, sabi niya, I waited patiently for the Lord. Dumarating tayo sa ganyan, para bang walang Diyos na nakikinig sa atin. Sabi niya, naghihintay ako ng may pagtitiis para sa Panginoon. Pero dumating, ang sabi niya, He inclined unto me. Kumiling siya sa akin, nakinig siya sa akin, and heard my cry, pinakinggan niya yung mga iyak ko, yung mga daing ko. Verse number 2, He brought me up also out of an horrible pit. Ganon ang ginamit na description ni David. Isinampa niya ako, binangon niya ako mula sa kakilakilabot na hukay. Out of the miry clay. Grabe yung ginamit niyang picture. Mula sa mabahong maputik na putik. And set my feet upon a rock. Ipinatog niya ang aking mga paa sa ibabaw ng napakalaking bato. And establish my going. Itinatag niya ang aking mga lakad. Verse number 3. Tingnan niyo naging resulta. Dahil inangat siya ng Panginoon sa pinagdaanan niya, and He had put a new song in my mouth. Diba binigyan niya ng bagong awit ang aking mga bibig. Anong awit? Even praise unto our God. So nagsimula siya magpuri sa Diyos, many shall see it, kaya ng magandang testimony, maraming nakakakita and fear, and shall trust in the Lord. Verse 17, talon mo sa verse 17. Sabi ni David sa verse 17 ng Psalm chapter 40, But I am poor and needy, dukha ako at nangangailangan. Pero sabi niya, Yet the Lord thinketh upon me. Ngunit inaalala pa rin ako ng Panginoon. Thou art my help, ikaw ang aking saklolo, and my deliverer, tagapagligtas. Make no tarrying, O my God. Psalm chapter 42, verse 5. Tingin lang tayo sa Salmo, Gusto lang ipakita. May mga salita ng Diyos na pwedeng makapagbigay sa atin ng encouragement. Psalm 42, verse 5. Kinakausap ni David yung sarili niya. Minsan dumarating tayo sa ganyan. Sabi ni David, Why art thou cast down, O my soul? Parang sinasabi ni David, bakit ka bagsak? Bakit ka lumo? Bakit ka nanlulupaypay, o aking kaluluwa? Why art thou disquieted in me? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Anong sabi niya rin sa sarili niya? Hope thou in God. Sa Diyos ka umasa, for I shall yet praise Him, dahil pupurihin ko pa siya, for the help of His countenance, dahil sa kanyang tulong. Psalm 46, verses 1, 2, and 3. Ito isa sa mga paborito natin. Sabi ni David sa Psalm 46, verses 1, 2, and 3, God is our refuge and strength. Ang Diyos ang ating kanlungan, takbuhan, and strength, kalakasan. Look, a very present help in time of trouble. Handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Verse number 2, Therefore will not we fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Verse 3, Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Isa sa Bible reading ko ngayon, Psalm 147, verse 3 and verse 10 and 11. Ito yung binulugan ko sa Bible ko. Tingnan nyo, sabi ni David sa 147 verse 3. Kaya tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, may hawak tayong pencil, may hawak tayong ballpen. Maski sabihin natin, puro guhit na yung Bible natin, it's fine. It's good. Ibig sabihin, ginagamit, binabasa talaga natin yung Bible natin. Para sa pagkakataon na kailangan natin, pwede nating balikan. Kaya isa sa nabasa ko, sabi ni David, patungkol sa Panginoon, He healeth the broken in heart. Yan ang Diyos na meron tayo. Pinapagaling niya yung mga bagbag ang puso. And binded up their wounds, sinatalin niya ang kanilang mga sugat. Verse number 10 and 11, ano pang sabi ni David? Ito ang ganda, Sabi ganun, He delighted not in the strength of the horse. Kristyano, hindi tayo pwede mapagmalaki dun sa mga lakas na pinangahawakan natin. Sabi ng Bible, ang Diyos hindi nalulugod, maski pa sa lakas ng kabayo. Diba, noong unang panahon, in ancient time, yan ang lakas ng mga kasundaluhan. Diba, ng armies, ng bawat tukbo. Sabi niya, hindi nalulugod ng Diyos, maski pa sa lakas ng kabayo. He taketh no pleasure in the legs of men, maski sa lakas ng tao. Saan nalulugod ang Diyos? Verse 11, The Lord taketh pleasure in them that fear Him. So nalulugod ang Diyos sa mga tao na may pagkatakot sa Kanya. Sino sila? In those that hope in His mercy. Nalulugod ang Diyos dun sa umaasa sa Kanyang mga kahabagan. So tandaan natin, isa sa pwedeng magbigay sa atin ng encouragement, in that only a word of encouragement from other people. Pangalawa, encouragement from the Word of God. God's Word is a wonderful way that can minister to us
in times of encouragement. Kaya di ba? Kaya pasalamat tayo. Sabi nga, ang prayer ko sana, kung ngayon, okay ang takbo ng buhay mo, great. Pero baunin natin ito. Someday, pwede natin muling hugutin ito at magamit. At kung merong mang nakakinig sa atin ngayon, na may pinagdadaanan, I hope and I pray ang prayer ko, makapag-minister sa atin ng salita ng Diyos. Pangatlo, not only a word of encouragement from others, pangalawa, encouragement from the Word of God. Ito practical, yung dalawa practical principles na ginamit ni Pablo. Pangalawa, hold on and pray for a new day. Hold on and pray for a new day. Papakita ko sa inyo. Napaka-importante nito. Although hindi madaling minsan gawin, pero makakatulong sa atin ito. Humawak ka, kumapit ka. Napaka-importante na meron kang makakapitan pa rin. And pray for a new day. Hope for a new day. Umaasa ka sa isang panibagong araw. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Tingnan natin, verse 25 to 26. Ayan o, ito yung ibig ko sabihin sa inyo kanina. Pangatlo, hold on and hope for a new day. Okay? So, sabi sa verse 24 to 26. Ayan o. Di ba may mensahe yung anghel sa kanya? Tingnan niyo yung mensahe ibinigay. Saying, sabi ng anghel, fear not, Paul. Pablo, huwag kang matakot. Ito yung gustong bigyan na emphasis. Thou must be brought before Caesar. Tandaan natin dahil sa lakas ng bagyo, ang feeling nila, hindi na tayo mabubuhay. Pero tingnan niyo yung binitawan na salita. Hindi, mabubuhay ka pa. Kailangan mong makaharap kay Caesar. Mapupunta ka pa rin sa Roma. Haharap ka ng trial, which is makikita natin yan sa mga record ng isulat ni Pablo sa ibang libro. And in fact, hindi lang siya talaga haharap sa trial, gagamitin pa rin siya ng Panginoon para mag-witness. In fact, ang dami niyang mga local officials, government officials, di ba? Si Festus, si Agrippa, di ba? Na-share niya yan. At meron siyang sinabi rin na verse sa Bible na naligtas yung household of Caesar, yung mga kasambahay ni Caesar. Talagang sinasabi sa kanyang Bible ng Panginoon, maski ganong katindi nitong bagyong ito, hindi, malalagpasan ito. Mabubuhay ka, kailangan mo makarating na Roma. Parang sinasabi ng Panginoon, meron ka pang trabahong gagawin. Parang ganon. And lo, God had given thee all them that sail with thee. So kaya ang palad din ng mga nakasakay yung mga kasama niya, dahil ililigtas si Pablo, pati yung mga kasama mo, mabubuhay ang mga yan. Verse 25. Sabi niya, wherefore, sirs, be of good cheer. Lakasan niyo ang loob niyo. Pinangawakan niya yan, for I believe God, that it shall be even as it was told me. So magaganap yung sinabi niya sa akin. Kaya sabi niya sa 26, binigay niya ng assurance. Ito daw yung mangyayari sa kanila. Sabi sa 26, howbeit, we must be cast upon a certain island. Kaya nga kailangan tayo is mapadpad sa isang isla. Makikita natin, tingin kayo sa akin, napaka-importante talaga no, manatili pa rin tayong kumapit, may mahahawakan pa rin tayo. At we hope para sa isang panibagong araw. Importante, although hindi madali yan, pero magbibigay sa iyo ng reason ng dahilan to go on and to persevere pa rin Bigyan ko ng emphasis mamaya yan. Dito makikita natin, si Apostle Paul, hindi lang siya kumapit sa Diyos at sa mga pangako ng Diyos. Itong gusto bigyan ng emphasis. Pinanghawakan niya rin yung plano at mga layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ibig sabihin nun? Parang sinasabi ni Paul, I still have something to do here. Naunawaan niyo yun? Parang sinasabi ni Pablo, yun pala yun, meron pa rin pala akong gagawin. Kasi yun ang sabi ng Diyos, kailangan mong makarating ng Roma, makaharap kay Caesar. So, parang sinabi niya, I still have something to do here, meron pa akong gagawin. God is not done with me yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. God is going to still use me. Gagamitin pa rin ako ng Panginoon. So, yun ang pinanghawakan ni Apostle Paul. Which is, importante rin yan sa atin. Tingin kayo sa akin. Sometimes when we are in the place of hopelessness, it will be of big help Malaking tulong pa rin na we can hold on something or one thing, one promising thing na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa and reason dahilan and can motivate us to persevere. Kasi pag nawala yan, patay bahala ka na lang Pero kung meron kang pwede pang kapitan na pinanghahawakan na magbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay at magpatuloy, ang laking tulong din yan. Yun ang pinanghawakan ni Apostle Paul.
Sabi niya, gagamitin pa rin ako ng Panginoon. Meron pa rin akong trabaho pala na dapat ma-accomplish. Hindi pa pala tapos sa akin ng Panginoon. Sa ating buhay, ang dami nating pwedeng panghawakan. O para magpatuloy pa rin tayo at mabuhay. We have our family. Amen? Totoo yan. May mga anak tayo. Di ba? O sa ating mga magulang, honestly, alam niyo yung puso ng magulang. Diba? Isa sa nagbibigay sa atin ng motivation itong mga anak natin. Oo. Sabi ko nga, kung sa sarili lang natin, pwede natin sabihin, okay na tayo. Bahala na. Diba? Pero gusto natin, nandito pa, may reason pa rin tayo. Diba? Pwedeng mga magulang natin, pwedeng mga kapatid natin, pwedeng mga mahal natin sa buhay. Kasama na din dyan yung mga goals natin. Diba? Meron pa tayong gustong mangyari. Yung mga plans natin, yung mga projects natin, yung mga ambitions natin. Di ba? Yung mga gusto pa nating mangyari, yung mga dreams, mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ibang tao, even para sa Panginoon. Eh hindi nyo napansin, maski sa buhay Kristiyano, given sinabi ng Bible, na hindi madali ang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi nyo napansin, meron siyang mga pinangako na pwede nating panghawakan, kaya nga nagpapatuloy tayo. Tingnan natin James chapter 1 verse number 12. Tingnan nyo. Sabi sa James chapter 1 verse number 12, ayan isa yan sa mga pangako na pinanghahawakan natin. Maski mahirap ang buhay Kristiyano sa paglilingkod, pero ang Bible, ang dami niyang mga pwede nating panghawakan. Ayun sabi niya sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation. Mapalad ang tao na nagtitiis, maski sa panahon ng mga testings, ng mga pagsubok. Bakit? For when he is tried, pag sinubok ka, he shall receive the crown of life. Di ba? Meron tatanggapin tayong korona ng buhay, which the Lord had promised to them that love Him. So makita natin, napaka-importante rin. Hindi lang makapakinig tayo ng word of encouragement from other people, encouragement from the Word of God. Hindi madali. Pero napaka-importante rin na meron tayong makakapitan, pinanghahawakan, and pray for in the day. Si Pablo, pinanghawakan niya yan. At tingnan natin i-trace natin nagpatuloy sila sa journey. Pakita natin ano yung ginawa nila. Acts chapter 27, verse number 27. Ang tagal pala nung bagyong dinaanan nila, 2 weeks, almost 2 weeks. 14 days. Grabe. Ang sarap mag-preach dito ng preaching na ito. Ito sabi ko nga, pag tinawag na pastor itong mga kapitan natin dito, si Preacher Hene, saka si Brother Jonathan, mas makaka-relate sila dun sa buhay sa dagat. Oo. Di ba minsan nakakapanood tayo sa YouTube, sa Facebook, yung mga ano ba tawag din sila? Ano tawag din sa mga Marino. Uy, makikita mo talaga may napanood pa nga ako na yung bagong sakay, na paghampas ng alon, talaga parang lulubog yung barko, suka siya ng suka dun sa. Ako hindi ako makarelate kasi hindi ako saka takot din akong sumakay ng barko Ako pag sumasakay ako ng barko, kinukuha kong accommodation, yung magandang accommodation, kung kaya ko yung mga suite room na yan. Kasi pagpasok ko dyan, sarado ako dyan matutulog lang ako hanggang makarating ako dun sa Kasi wala kang kalaban-laban talaga Hindi, totoo. Sabi nga, ang dagat, pag lumamon sa lupa, pag tinignan mo yung barko, maa-amaze ka, napakalaki. Pero once na maglayag na yan sa dagat, para lang yung tuldok. Kaya hindi nyo napansin, pag sumakay ka ng eroplano, parang ang feeling mo, napakalaki mo. Pero pag sampa mo ng eroplano, paglipad, unti-unti habang tumataas yan, yung pinanggalingan mo, di ba, unti-unting lumilit yung isla, at makikita mo, puro dagat yan, puro tubig yan. Di ba? Kaya minsan kung papipiliin saan ka, pag madisgrasya sa barko o sa eroplano, sabi sa akin ni Kuya Hene, mahirap pag sa eroplano kasi pag bagsak, patay ka agad. At least pag barko, may posibilidad ka pang mabuhay. Pero ako sabi ko, hindi, eroplano na lang ako. Una, hindi ako marunong lumangoy. Oo. Kumbaga sa ito sila, siyempre, nila yun Diba? Pero makikita natin, kapit pa rin and pray for a new day. Tingnan natin yung ginawa nila. Tingnan mo, magugulat ka dun sa nangyari. Sabi nga sa verse number 27, but when the 14th day, night was come,
Grabe no, halos 2 linggo. Pagdating na ikalabing-4 na gabi, as we were driven up and down, can you imagine in Adria? Alam niyo yun, yung bang parang silang hinahalo pataas pababa. About midnight, the shipmen dimmed. Pag sinabi natin dim, pagkagabi, kasi mga sailor yung mga yan season yung mga yan yung nagpapaandar ng mga yan yung mga crew. The shipmen dim, parang ibig sabihin ng dim, parang naramdaman nila, para bang na-assess nila that they drew near to some country. Pero gabi ito na mapapalapit na sila sa isang lupain. Anong ginawa nila? Verse number 28. Tingnan nyo gamitin nyo yung mga imagination nyo. And sounded. Pag sinabing sounded, sinukat nila yung lalim. Sa barko ngayon ng mga, siyempre, sophisticated na yung technology, hindi ko alam paano sinusukat yung lalim. Siguro sonar ba? May mga paano yung lalim nung sinusukat. Pero sa kanilang panahon, dahil ancient time ang pinag-uusapan, ang ginagamit lang nila lubid, na may mga markings, mahabang lubid yan, na mayroong pabigat sa ilalim. Itinatapon yan, pag sumaya dun sa pinakailalim, then hihilahin yan, susukatin, kasi may markings na dun sa mga lubid. So yan yung sounding. So sinusukat nila yung lalim, and found it 20 fathoms. So nakita nila na 20, ano tawag doon? Ano tawag dito? Dipa, yung lalim. And when they had gone a little further, nung napunta sila sa bandang unahan, they sounded again, sinukat muli nila yung lalim, and found it 15 fathoms. Eh, hindi naman sila pwedeng dumire-diretso, kasi pwede silang masadsad sa bahura. Diba? Na natin yan? Masisira yun. Kaya pagdating sa verse number 29, tingnan nyo then fearing lest we should have fallen upon rocks, baka sumadsad sila sa mga bato, they cast 4 anchors out of the stern. So nagbaba agad sila ng angkla, 4, dun sa huling bahagi ng barko. At ang ginawa na lang nila, and wish for the day. Alam niyo silang wish for the day? Prayed for the day to come. Sa Tagalog ang nakalagay, nagnais para sa umaga. Sa ibang version, hinangad na mag-umaga na sana. Which is minsan sa buhay ganun Minsan, all that you can do is just hold on and pray that things will be get better tomorrow. Will be better tomorrow. Diba? Minsan wala tayong control minsan sa mga bagay-bagay. Pero at least hindi nawawala ng pag-asa na baka sakali kinaumagahan, maging maganda ang mga bagay-bagay. Diba? Although isa yan sa pinakamahirap yung maghintay. Kailan kaya matatapos? Diba no? Kailan kaya gaganda yung takbo ng istorya? Kailan kaya mababago? Pero at least nandun pa rin yung paghawak nila, pagkapit nila, and wish for a new day. So napaka-importante yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo si David, sa dami ng pinagdaanan niya, hindi siya nawawala ng pag-asa na may darating pa rin talaga na umaga. Ang daming verses na ginagamit niya yung morning lagi kasi it pictures ng hope yan Tignan natin, Psalm 143, verse 7 to 8. Psalm 143, verses 7 to 8. Tingnan nyo, sabi nga sa Psalm 143, verse 7, kaya nga nagbebeg na siya sa Panginoon Sabi niya, hear me speedily, O Lord. Parang sinasabi niya, Lord, pwede ba madaliin mo? Pakinggan mo naman ako. Bakit? My spirit faileth. Yung espiritu ko talaga nanlulumo na. Hide not thy face from me. Huwag mo namang itago ang mukha mo mula sa akin. Parang feeling niya, hindi na siya napapakinggan. Bakit sabi niya, lest I be like unto them that go down unto the pit. Bakit kasi maging katulad ako nung pababa na sa hukay. Pero ang maganda, sabi niya sa verse number 8, isa sa prayer niya, cause me to hear thy loving kindness in the morning. Iparinig mo naman sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. For indeed do I trust, dahil sa iyo lang ako nagtitiwala. Cause me to know the way wherein I should walk. Ipabatid mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Ito maganda, for I lift up my soul unto thee. Itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo. So makikita natin, hold on and hope for a new day. Minsan ang hirap gawin nun. Pero sabi nga, hawak, kapit, wag bibitiw, and wish, pray for a new day sa panibagong araw. Sa Psalm chapter 30, verse 5, di ba may verse doon? Sa kalagitnaan, Psalm 30, verse 5, weeping may endure for a night. Ang pag-iyak, mananatili yan sa magdamag. Pero ang maganda, but joy cometh in the morning. Ang kagalakan dumarating kinaumagahan. Isa sa favorite natin, Lamentations chapter 3, verse 22-23.
Di ba, memorize natin yan. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Bakit? They are new every morning. Laging bago yan kada umaga. Great is thy faithfulness. Kaya nga, Kristiyano, every time na magigising tayo every morning, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Amen? Oo, kasi pwedeng napakaraming dalhin ng bawat umaga na ibinibigay ng Diyos sa atin. So makikita natin hope in a hopeless situation. Ano yung number one? A word of encouragement from other people. Pangalawa, encouragement from the Word of God. Pangatlo, hold on and pray for a new day. And lastly, tapos tayo, verse 32 to 38, keep up your strength. Keep up your strength. Practical ito galing mismo kay Pablo. Keep up your strength. Panatiliin pa rin natin yung ating kalakasan. Ano ibig sabihin nito? Keep up your strength. Verses 33 to 38 sa ating mga Bible. Okay, tingnan nyo. Very interesting ito. Okay? Sabi nga sa verse number 33, tingin kayo lahat. So, ang tindi ng pinagdadaanan nila, bagyo ito. Then si Pablo muli nagsalita. Kasi nihintay nila yung mag-umaga na. Sabi ng Bible, and while the day was coming on, nung papaumaga na, Paul besought them all to take meat. Ano ibig sabihin yan? Namanig si Pablo sa kanila, kumain kayo. Take note saying, this day is the 14th day, pang-14 na araw na, that ye have tarried, nananatili kayo, and continued fasting, hindi kayo kumakain, have taken nothing. Can you imagine? Sa bagay, sino pa ba naman makakakain yan? Sino pa ba naman magluluto niyan? Diba, lalo na kung meron kang tinatawag na sisik, yung bang talagang yung sa dagat. Diba, no? Kasi ang habol mo na lang dyan, mabuhay ka eh. Diba, so sabi ni Pablo, 14 na araw na, kumain kayo, you have taken nothing. Verse number 34, ano sabi niya? Wherefore, I pray you to take some meat. So nagsusumamo ako sa inyo, kumain kayo. Para anong dahilan? For this is for your health. Na ano yun? That is wisdom. Amen? Practical yan. Diba? Kumbaga para sa inyong kalusugan yan. For there shall not an hair fall from the head of any of you. So binigyan niya ng assurance, walang isa mang buhok na mahuhulog mula sa ulo niyo. Ang ginawa ni Pablo, tingnan niyo sa verse number 35. And when he had thus spoken, very interesting ito, pagkatapos niya magsalita, agad kumuha siya ng tinapay and gave thanks to God. Look, in the presence of them all. Mananampalataya si Pablo eh. So makikita natin, kitang-kita pa rin yung pagiging Kristiyano niya. Kumuha siya ng tinapay, then nanalangin siya. Ang daming tao niyan, hindi mananampalataya ito, pero nagpasalamat siya. At sabi nga nun, and when he had broken it, nung pinagputol-putol niya yung tinapay, he began to eat. Siya mismo ang unang kumain. Eh nakita ito ng mga kasamahan. Verse 36, then were they all of good cheer. Nagkaroon sila ng lakas ng loob, natuwa sila. And they also took some meat. So nagsikain na rin sila. Tingnan nyo, gano'n sila karami. And we were in all the ship, look, to 116 souls. 1 score is 20. 3 score is 60. Plus 16, plus 200. 276 souls. Napakarami nila. At tingnan nyo naman pagkakain nila. Verse number 38. And when they had eaten enough, nung nakakain sila ng sapat, siyempre bumalik ang lakas. They lightened the ship. Pinagaang nila yung barko, cast out the wheat into the sea. So ang ilang tinapon nila yung mga arena, which is totoo naman yun, ang importante, pagkain yun eh. Pero kailangan nilang itapon yung mga yun. So makikita natin, practical na na prinsipyo eh. Kailangan pa rin mapanatili yung lakas. Sa buhay natin, importante yan. Don't stop living, we need strength to continue on. Sabi ko nga, pag bumigay yung katawan natin, wala tayong lakas na gagamitin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Practical tingin kayo sa akin, pag hindi tayo kumain, manghihina tayo. Pag nanghihina tayo, mas lalo tayong madidepress. Have you experienced that? Di ba? Pag humina ka, low ang energy mo, di ba? Mas lalo kang tatamlay. At pag lalo kang tumamlay, di ba, lalo mong mapipil yung sense of despair sa buhay mo. So makikita natin, I hope and I pray, na itong mga bagay-bagay na ito makatulong sa atin. Sabi nga, kung ngayon, okay lang,
Pero kung dumadaan ka, I hope sana makatulong. Someday magagamit natin. So, hope in a hopeless situation. Word of encouragement from other people, encouragement from the Word of God, hold on and pray for a new day, keep up your strength. Tapusin natin yung istorya. Dito ako natuwa. Tingnan natin ha. Talon tayo sa verse 39. Ang ganda rin ng naging ending. Tuloy tayo, 39 hanggang pa 44. Paano nagtapos yung istorya? Pakita mo, verse 39 to 44. Yan. Umaasa sila na mag-umaga. And when it was day, look, they knew not the land. Diba, nakita natin nung gabi, naramdaman nila, papalapit sila sa isang isla. So, kinaumagahan, ayun, nakita na nila. Meron palang isla dun sa unahan, pero hindi nila alam kung ano yung pangalan. But they discover a certain creek with a shore. Nakakita sila ng isang look, parang isang daanan, na dun sa unahan, nakita nila sa malayo merong dalampasigan, into the which they were minded. So, ang naisip nila, if it were possible, kung pwede, to trust in the ship. Doon nila ipasok yung barko nila. Verse 40. And when they had taken up the anchors, so dali-dali, tinanggal nila yung angkla. They committed themselves into the sea. So pinaandar na nila, loose the rudder bands, tinanggal na nila yung mga tali, hoist up the mainsail, itinaas nila yung, ang tawag doon? Layag, to the wind, para sa hangin. Then made toward the shore. So ang plano nila, doon sila dadaan, papunta doon sa dalampasigan, doon sa unahan. Verse 41. Ang nangyari naman, habang pumapasok nila doon sa makitid na daan na yon, kasi hindi na alam yung nasa ilalim nun eh. And when they had taken up, verse 41, and falling into a place where two seas met, try to imagine, biglang may dadaanan sila na kung saan may dalawang dagat na nagsasalubong. They ran the ship aground. Biglang nasadsad yung kanilang barko. Ang nangyari, yung 4-part stuck fast. Yung unang bahagi ng barko, yung na-stuck, naipit, hindi na alam na nasadsad sila. Okay, siguro bahura yon, and remain unmovable. Hindi na tuloy sila makagalaw papunta dun sa shore. But the hinder part, yung huling bahagi naman, can you try to imagine, was broken, biglang nabali. Alam niyo yung parang sa Titanic, napanood niyo yun? Di ba yung nahati sa gitna? Yung bandang huli biglang bumagsak. With the violence of the waves, dahil dun sa lakas nung hampas nung hangin. So yung unahang bahagi na stuck siya, yung huling bahagi biglang nabiyak dahil nahampas nung mga hangin. Verse 42. Anong ginawa? And the soldiers, yung mga sundalo, council, ang payo, was to kill the prisoners. Patayin na natin yung mga bilanggo. Bakit? Lest any of them should swim out and escape. Baka kasi magsilanguyan at magsitakas. Pero yung centurion, ang sabi niya sa verse 43, but the centurion, willing to save Paul. Kasi prisoner din si Paul eh. Gusto niyang iligtas si Pablo. Kept them, hinadlangan sila from their purpose dun sa gusto nilang gawin sa layunin nila. Ang sinabi na niya, commanded that they which could swim, yung marunong lumangoy, should cast themselves first into the sea. Sila yung unang tumalon. Kasi malapit na naman, although siguro malalim pa rin, pero at least kung marunong kang lumangoy, kakayanin mo na. And get to land, mauna na kayo dun sa dalampasigan. And verse 44, tingnan nyo. And the rest, yung mga hindi marunong lumangoy, katulad natin, some on broken boards, sa mga tabla, kumapit. Some on broken pieces of the ship. Diba, yung mga kahoy, mula dun sa barko. And so it came to pass, look, that they escaped all, lahat sila naligtas, safe to land. Ganda ng kwento, no? Ano binabasa ko ito? Parang nanonood ka ng palabas. Pero sana, di ba, during the process na dumadaan sila doon, at least ang daming ginamit ng Panginoon para ma-encourage sila, maski nandun sila sa hopeless situation. Sana ganun din tayo. Tayo lahat. Ito, souls, sana please. Yuko natin mga ulo, pikit ating mga mata.